Ang nakaraan, kinaumagahan ay halos parang hindi na siya makahinga sa damit. Naninibago talaga siya at ayaw niyang makaramdam ng ganito. Mami, hindi po ba pwedeng loose short at plain t-shirt na lang? Masyado kasing maikli ang palda. Reklamo niya kaya natawangin na nito. Anak, sekretary ka lang dito kaya wag ka nang umarte pa. Natatawang sabi ng ina. Kaya parang bata na walang nagawa si Hadley at hinintay nung matapos siyang ayusan ng ina. Mami, ayokong tumuloy. Pagmamakaawa niya. Wala akong magagawa anak. Isa ito sa parusa ng daddy mo. Pagsasalita ng ina na parang wala na talagang magagawa pa. Napabuntong hininga na lamang si Hadley at napahawak sa kwintas. Makakaya ko ito. Please, guide me. Pagsasalita niya sa sarili. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng pag-iibigan ni Hadley at Jumar na tiyak na magpapangiti sa inyo. At sana po ay huwag ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Kasalukuyan ang nasa kotse ang dalagang si Hadley at kitang-kita sa mukha niya na labag na sa kanyang kalooban ang pangyayari. Kasama niya ngayon ang mami niya na nakaupo sa front seat habang siya naman ay nasa likod at parang gusto nang tumakas. Mami, wala na bang ibang paraan? Kunot noong sabi niya. Hadley, kanina ka pa. Baka ako rin magalit sa'yo. Pagsasalita ng ina kaya napabuntong hininga na lamang siya. At hindi nagtagal ay huminto na rin sila sa harapan ng malaking building. Nahalatang big time ang kumpanyang ito. Unang lumabas sa kotse ang kanyang ina at sumunod naman siya na may mukha na parang gusto nang umiyak. Labag sa loob nang makapasok na sila sa gusali. Mami, wag niyo na lang po kaya akong samahan. Sabi niya, hindi pwede. Baka hindi ka pa tumuloy. Ipapakilala lang kita sa may-ari ng kumpanyang ito. Pagsasalita ng ina. Parang bangkay na nakasunod naman ang dalaga. Hanggang sa abot kamay na ng mami niyang pintuan patungo sa opisina ng amo. Kumatok muna ang ina at agad naman itong bumukas at bumungad sa kanila ang isang may edad ng lalaki. Mrs. Archives? Tanong ng lalaki kaya tumango naman ang mami niya at yumiti. This way, sabi ng lalaki at kinabayan paglapit ng amo nito. Nakuyuko lamang si Hadley habang labag pa rin sa kalooban ng pagsunod sa utos ng ama. Magandang araw po Tita Helena, bati ng isang lalaki. Dahan-dahan naman itong nilingon ni Hadley at nakita niya ang isang matangkad na binata na nakangiting nakipag-usap sa mami niya. This is my daughter, Hadley. Siya yung pinapakilala ng husband ko sa inyo. Nakangiting sabi ng ina. Marahan naman siyang hinila ng ina at pinaharap sa amo. Oh, hindi niyo po sinabing malamodelo pala ang ganda ng anak niyo, tita. Nakangiting sabi ng binata. Mabilis itong nilingon ni Hadley, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Napangiwi na lamang siya at bumalik sa pagyuko. May ilan pang pinag-usapan ng mami niya at ang binatang amo hanggang sa kinakailangan na magpaalam ng mami niya. Ako na po ang bahala sa anak niyo, tita. Nakangiting sabi ng binata. Tumango naman ang mami niya at nilingon siya. O siya, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Be good, okay? Bili ng mami niya sa kanya. Mapakla naman siyang ginitian ng ina hanggang sa lumabas na ito sa silid. Narinig na lamang ni Hadley ang pabuntong hininga ng binata habang bumalik ito sa upuan. Mr. Tony, thank you sa lahat. You may leave. Pagsasalita ng binatang amo sa may edad ng lalaki na nakasalubong nila kanina. Bahagya nagbawang lalaki at lumabas sa silidya. Naiwan na lamang silang dalawa sa opisina. Sit down, tamad na sabi ng binatang amo.
Hindi ito sinunod ni Hadley at Akma na sanang lalabas sa opisina nang may sinabi ang binata na talagang nakapagpatigil sa kanya. "Hello, Mr. Archibs." Rinig nito niyang sabi ng binata kaya nagulat itong nilingon. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang nasa tenga na ang telepono. Halos patakbo siyang lumapit dito at tinagaw ang telepono. "What are you doing?" Gulat na tanong niya. Isusumbong ka." Sarkatikong sagot ng binata. Mapakla namang natawa ang dalaga. "Look, hindi ko ginusto magtrabaho dito. Pinilit lang ako ni Daddy kaya please, hayaan mo na lang akong makatakas." Halos lumuluhod na siya sa harapan ng binata sa pagmamakaawa. Bagya pa siyang tinignan ng binata ngunit agad namang binalik ang tingin sa mesa. "Hindi na pwedeng umastras, Miss Archibs. Wala na akong sekretary at may meeting na ako mamaya. You need to work kaya please, umupo ka na." Seryosong sabi ng binata kaya nanlulumo na lamang siyang umupo sa harapan. "Anong gagawin natin ngayon?" tamad na tanong ni Hadley. "Interview," matabang na sagot ng binata. "What? Kailangan pa ba yan?" Gulat na sabi naman ni dalaga. "Of course, Miss Archibs. As you can see, malaking kumpanya ito at dapat lang malaman ko ang ugali mo ng unika iha ni Mr. at Miss Archibs. At isa pa, magpakitang galang ka sa akin. Ako ang boss mo dito." Seryosong wika ng binata. Napahirap na lamang si Hadley at tinignan ang pangalan ng binata. "Jomar Bilagas." Bulong na sabi ng dalaga. "Hadley Archibs, 23 years old. Okay. Mukhang wala na akong may tatanong sa'yo." Wika ng binata habang binabasa kung ano man ang nasa folder. Wait, may tanong na pala ako." Dagdag na sabi ng binata at tinignan siya sa mata. "Ano yun?" Kunot doong tanong ni Hadley. "Bakit?" Bitin na tanong ng binata. "Anong bakit?" Inis na sabi naman ng dalaga. "Bakit niya pinilit magtrabaho dito?" Seryosong tanong ng binata. Ngunit umiwas lang ng tingin si Hadley. "Hindi ba masyadong private na yan? Walang magagawa ang problema ng family namin sa business nyo." Mataray na sabi ng dalaga. Natawa na lamang ang binata at napatango-tango na lamang. "Alam ko na kung bakit. Pasyado kang bastos magsalita, miss. Ipapaalala ko lang sa'yo, nakapak ka na ngayon sa teritoryo ko." Salubong ang kilay na sabi ng binata. Hindi agad nakapagsalita si Hadley at umiwas ng tingin. "Ano ba kasi ang gagawin ko dito?" Pagsasalita ni Hadley. Narinig niyang pumuntong hininga ang binatang amo. "God! Akala ko magkakaroon na ako ng sekretarya. Nagiging babysitter na pala ako ngayon." Naiinis na sabi ng binata at tumayo. "Check my schedules. Report my upcoming meetings. At ikaw rin ang humahawak ng mga ito." May ibinigay na mga papeles at folder ang binata kaya napanganga na lamang si Hadley. "Bakit sobrang dami naman ng mga ito?" Reklamo niya. "Cause it's your job, Miss Archibs. You're my secretary now. Kaya babaan mo ng konti ang ego mo kung ayaw mong isumbong kita sa daddy mo na gusto mong tumakas." Sabi ng binata na may nakakapanindig balahibong tingin. Pero hindi natuloy ni Hadley ang kanyang salita na mabilis na siyang inunahan ng binata. "Well," wika ng binata. "Very well, sir." Labag sa kaloobang sagot ng dalaga. Bumalik sa upuan ng binatang si Jomar at umupo na rin si Hadley sa pwesto niya kung saan may sariling mesa na punong-puno ng mga papeles. "Mukhang papatayin ako nito," pulong niya sa sarili. "May sinasabi ka, Miss Archibs?" Taas kilay na tanong ng binata. Wala po, sir." Mapakla niya itong nginitian. Sandaling pinag-aralan ni Hadley ang schedule ng binata at kahit papaano ay may alam siya na konti sa trabaho nito.
Kasalukuyan na ngayon naghahanda si Hadley para sa paparating na meeting ng binata. Dala niya ang gagamitin ng binata at nagtungo sa isang silid kung saan naroroon ang ilang mga taong halatang big time rin. Nagsimula na rin ang meeting at minsan rin ay may pinapabot ang binata sa kanya na hindi pamilyar kaya natataranta na lamang siya. Nakita rin niya ang ilang pagpikit ng amo niyang si Jomar na para bang pinipigilan ng sariling hindi sumabog sa inis. Kakatapos lang ng meeting at kasalukuyan na sila ngayong nagdalawa sa loob ng elevator. Sabi ko naman sa iyo wala akong kaalam-alam sa mga ganitong bagay. Nahiyang sabi ni Hadley. Pasalamat ka at marunong akong magkontrol. Matabang na sabi ng binata. Hindi nagtagal at bumukas na rin ang elevator kaya mabilis na lumabas ang binatang amo na agad namang sinundan ni Hadley. May meeting pa ba ako mamaya? Halos walang emosyong tanong ng binatang amo. Wait lang po sir. Natatarantang tinignan ni Hadley ang schedule ng binata. Sa gitna ng pagche-check niya ay bigla na lamang niyang napapikit na may mabanggang marahan siyang hinaplos ang kanyang noo at tinignan ng amo na tamad na ngayong tinitignan siya. Sorry, nahiyang sambit ni Hadley. Nakita niyang inis na pinagpaga ng binatang amo. Sa mismong harapan niya ang balikat kung saan tumama ang noo niya. Wow ha, pagsasalita niya sa kanyang isipan. I hate clumsy people, Miss Archibs, so please, don't act like one. Naiinis na sabi ng binatang amo. Napayukom na lamang sa kanyang kamao si Hadley at pinigilan ang sariling sumigaw. Mariing huminga ng malalim si Hadley at kinalma ang sarili. As of now sir, wala na po kayong meeting. Pero may kikitain pa po kayo mamayang alas 6 ng gabi sa Jeff Restaurant. Anunsyo niya sa amo. Tamad siyang tinanguan ng amo at pumasok na muli sa opisina. Akma na sanang uupo si Hadley nang biglang tumunog ang tiyan niya. Sobrang tahimik ng buong silid kaya siguradong rinig na rinig yun ng amo niya. Iniwasan niya lumingon sa among si Jomar at pumarte na parang walang nangyari. Narinig naman niyang bumuntong hininga ang binata. Bakit ba? Kasalanan ko bang nagugutom na ako? Nakangusong sabi niya. Seryosong tumingin sa kanyang relo ang kanyang amo at diretso siyang nilingon. Tawagan mo ang driver na si Manong Bert at sumunod ka sa akin. Pagsasalita ng binata at akma na sanang lalabas sa opisina ng naiilang itong pinigilan ni Hadley. Wala kasi akong number ni Manong Bert, naiyang sabi niya. Mariing napapikit ang binatang si Jomar na para bang sinasabi nitong kaunti na lang ay mapuputol na talaga ang PC niya. Walang pasabing kinuha nito ang phone mula sa bulsa at itinapon nito kay Hadley. Mabilis naman itong nasalo kaya nagtataka niya itong tinignan. Use my phone instead. Password niyan 110503. Tamad na sabi ng binata at mabilis nang naglakad na sinundan naman ang dalaga. Tinignan niya ang kontak nito at agad naman itong nahanap ang pangalan ni Manong Bert. Na makababa sa gusali agad bumungad ang itim na van. Nasa passenger seat nakaupo si Hadley habang nasa likod ang amo. Saan po ba tayo pupunta sir? Sa pagkakaalam ko wala pong meeting. Kunot nung tanong niya dito. Nagugutom ka na diba? Inis na sabi ng amo. So ibig sabihin pakakainin niyo ako? Pasayang sabi ng dalaga sa kanyang isipan. Don't worry, idededuct naman ito sa unang salary mo. Dagdag na sabi ng binatang amo kaya gulat na tinignan ito ng dalaga. Ano, kung ganun, wag mo na lang akong pakainin. Inis na sigaw ni Hadley. Manners, Miss Archibs. Ako pa rin ang boss mo dito. Seryosong sabi ng binata. Nilingon ni Hadley ang driver at talatang hindi makapaniwala sa pangyayari. Sorry sir,
Labag sa loob na sabi niya. Nang makarating sa isang mamahaling restaurante agad, nagising ang tiyan ng dalaga. Nang maamoy ang masarap na pagkain dito, hindi nagtagal ay nakapwesto na rin sila at hinihintay na lamang ang order. Hindi umabot ng ilang minuto ay nakarating na rin ang pagkain kaya walang pasabing sinunggaban na ito ng gutom na dalaga. Hindi halatang gutom ka. Seryosong komento ng binata habang humihigop ito ng tsaa. Nakakagutom naman talaga. Tugon naman ni Hadley. Sa gitna ng pagmuya ng dalaga ay natanaw na lamang niya ang binatang si Jomar na parang tinititigan ng mga tao sa paligid niya. Could you please use your table manners, Miss Archives? Wala tayo sa karinderya. Naiinis sabi ng binata na para bang nahihiya sa kinikilos ng dalaga. Bakit? Ganito lang naman talaga akong kumain. Pagsasalita ni Hadley. Inis na kumuha ng table napkin ng binata at walang pasabing pinunasan ng labi niya. Hindi agad nakagalaw si Hadley at pinanood ang mistisong mukha ng binatang among si Jomar na kasalukuyang pinupunasan ng labi niya. Butter, sabi ng amo niya at bumalik sa pag-upo. Napakaurap ng ilang beses si Hadley at pilit kinakalkula ang nangyari. You're such a flirt, boss. Wala sa sariling sabi ni Hadley. Natawa na lamang ang among si Jomar at sumandal sa upuan. Am I? Nakangising tanong nito at ininom na ang piniling tsaa. Napahawak na lamang sa kanyang dibdib si Hadley na may maramdamang kakaiba. Excuse me, paalam niya at patakbong nagtungo sa banyo. Anong nangyayari sa akin? Ano ba itong nararamdaman ko? Pagsasalita niya sa sarili. Kaya naman mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna at puputulin natin muna ang kwento ni Hadley at Jomar. Sana po ay patuloy niyong abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento. Ito nga po pala ang kwento ng buhay, diba pa? Na lagi nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Peace out.